just like that, it is Monday again. Magandang hapon po sa inyong lahat. As always, we've got the day's latest stories for you all. I'm Denise Tan. And I'm Lord De Vera. Ikaw ba ay nalulungkot? Nagwawala? Nang aaway at random? Do you threaten people with decapitation? Or exhuming the dead to throw in the ocean? Maybe it's time to seek medical option? Maybe your head's just not right. Time to regain your sanity with Afternoon Delight. Yes. Again, it is a Monday. Monday na naman. Yes, hump day. Monday na naman po. Sana masaya kayong lahat. Gusto ko yung po. Monday na naman Hindi. po. Monday is always start of a new week kung saan we can always do something to learn something new or improve in whatever it is that we want to improve on. Every day is a new day. Correct. Kung merong, thank God it's Friday. Ano yung Monday? Monday, salamat, boss, at may trabaho pa tayo. Ay, correct. Correct. Please, sana Monday na lang pala lagi. Okay. Takot ka? Oo, syempre. Pero ang bilis po ng araw, ano? Akalain niyo yun, October 21 na ngayon. Before we know it, naku, ayan na yung undas, tapos Christmas na, tapos New Year na, tapos Valentine's Oo, na. tapos senior citizen ka Oo, na. gabi, oo. Before you know it, wala ka lang kasama sa tabi mo. Dahil senior ka na nga, at Oo. iiwan ka na ng mga anak mo, ng mga pamangkin mo, lahat. Kasi mag-isa ka na lang. Oh, grabe, fast forward natin, mga 40 years. Of course, dapat i-anticipate natin mga bagay. Pero na yan. minsan talaga hindi natin naramdaman no? Na ang bilis talaga nung panahon. Tama. Time flies when you're piece of, Nako po. yes, paper. Okay. Parang sa Forrest Gump. Pero ito, gusto kong maramdaman, malasahan ng ating Delight of the Day kasi I've never tried this. Ang Talaga? pangalan ng ating Delight of the Day, Inutak? Yes. Bakit Inutak ang pangalan? Inutak. Kasi, well, hindi pa ako nakakita ng actual kulay purple, no? Na brain parts. Pero mukha daw kasi utak. At least yung some versions niyan. Pero itong inutak daw ng tagig, usually ginagamitan ng ube. Alam ko na kung bakit siguro nila dinescribe na utak, ano? Bakit? Kasi medyo jelly consistency siya, yung jiggly ba? Sige nga, i-jiggle mo nga. Ay, kanina may close-up eh. Nasaan na ba direct? Ayan. Yan. Jiggle, jiggle. Jiggle, jiggle. Tay, naku, kung ano-ano naiisip. Uy, itong inutak ay medyo dapat meron kang time allotted talaga. Bakit? Mabagal ang pagpapakuloy, pagpasimmer niya, at yung pag-toast pa sa ibabaw, ibang usapan pa yan. Kumbaga, you build mo yung base, tapos you add the cream on top. So, para ito, mukha siyang, ano naalala mo rito? Kunyari, hindi mo alam na may brain. Cassava. Mukha siyang cassava, di ba? Oo, cassava or... Oo, parang cassava. Or yung parang sugat na gumagaling. Langib. Langib ba tawag Parang langib, doon? di ba? Oo. Teka, gusto kong tikman. Bago mo langib. Anyway, Nakita mo yung nakaharang doon sa... Oo, marami nagsasabi na ang origins daw nito ay galing Taguig. May mga magsasabi na managaling Iloilo daw, etc., etc. Anyway, Kinakabahan ako, in any case, ito ay, alam mo, itong inutak, meron pa nga itong commercial version na. Ha? Na nasa loob ng, Oh. inutak ba yun o inipit? Nalilito ako doon. Inipit! Oo, meron siyang nakapackage na. Yung parang mamon. Yes. Ba yun? Oo. Yun ba yun? Na may custard na... Oo. Ay, parang halaya yata ito na may konting inutak sa taas eh. Oh, yes, yes, yes. Sarap, Masarap! diba? Yung pangalan nga lang parang, yun yung tipong hindi mo mailalagay sa menu Pero ng... hindi ko maintindihan kung ano yung... Parang may bilog-bilong lasa because of the gatanga. Yes. Oo. Matamis ba? Hindi. Hindi masyado... Ay, lelang. Ay, matamis Hindi ba? masyado Ay. matamis. Baka kaya na-enjoy ko. Ayan, hindi raw masyadong matamis. Good for diabetes. Titang-tita talaga. Yes. Pero ang sabi nila, it's Sarap, usually served with something else, no? Either parang, anong tawag doon? Yung nilalagyan na ice cream? Sa akin, ano to? Okay na ako sa toasted coconuts. Ah, Yung parang sa mga nilalagay sa biko nga ba yun? Yes. Oo. Para lang mag-iba yung texture niya. or sesame seeds. Pwede rin. O, kasi ang tendency niya, parang pwede mo rin gawing a la mode, ano? Para hindi ka Maumay. maumay kasi, di ba? Thickness at yung medyo mauumay ka talaga.
Pero hindi masyadong matamis. Tikman mo. Para palagi mo na lang sinasabi sa lahat ng mga desserts. Bago Kasi mo, pag sobrang tamis kasi, minsan nakakaumay, Yes. nakakasawa, tapos masakit yung lalamunan mo after. ito ba nakakatawa dyan, Alam mo, pag sobrang tamis na yung isang bagay, matamis talaga yun. Kasi, hindi natin alam, sa mga kusina, professional kitchens, there's always a glass of brown sugar nearby. Kasi kung salt and pepper sinasabi nating fundamental, talagang building block of foundation of flavor, lagi merong kaunting brown sugar yon para ma-enhance. Kung isang bagay ay pangdagdag siya kumbaga nung umami element. Hindi mo detected yung tamis pero isa siya sa mga Magpapaangat ng flavor. Yes. So kung ma-detect mo yung tamis, matamis talaga yon. Yes. Okay. Ito hindi masyadong matamis eh. Ito Alin? yung unang storya natin on social Ay, oo. media. Oo, on onenews.ph. Sarah's threat to throw Marcos Sr.'s body into West Philippine Sea violates laws according to the DOJ. Just last Friday, she was seething. Some takeaways threatened to exhume and dump former dictator Ferdinand Marcos Sr.'s body into the West Philippine Sea. DOJ Secretary Boying Remulla says that's desecration of the dead, a violation of the revised penal code. DOJ chief also said other statements of the vice president disturbing and very unbecoming. They are particularly looking at the legal implication of her statement about Marcos Sr. Matunog na matunog yung mga sinabi niya yan. Meron pa syempre, kasabay niyan, ang isa sa mga binitawan niyang salita is "Drag me to hell." Yan daw ang new slogan of the OVP. Pwede, maganda naman. Pasok sa'yo? Alam mo, paborito ko yung pelikulang yun, Oo, yung meron Sam nga pala Raimi palabas. horror movie. It's so campy, so tacky, and so gross of fun. Eh, syempre, hindi pa doon natatapos doon, Lord, di ba? May, Kahapon, may pinakawala na correct! naman. Di ba may sinabi pa siya, yung imagine the cutting off PBBM's head after their relationship turned sour and toxic. Daydream niya to, Oo. na naginip daw siya. Grabe yung daydream, no? Parang nagkaroon ng ibang meaning. Pwede mo sabihin biblical, di ba? Si Salome, pinaputol yung ulo ni John the Baptist. Naalala mo yun? Tama. Nasa platter, no? Anyway, eto nga, may mga iba, alam mo, mababata sa nagsuggest na magkumonsulta, seek medical help, kasi baka iba na ito. Maaring tingnan ito sa iba-ibang mga paraan, Tita Denise, no? Pwede mong sabihin strategy ito since, okay, the day before she said that, ang nasa mga balita, nagkita si dating Vice President Leni Robredo at si President Bongbong Marcos. At sabihin natin na hindi ko alam kung may epekto yon. Tapos halos kasabay din nun, yung ng Okta Research na dumadami yung pro-Marcos at bumababa naman yung bilang ng mga pro-Duterte. So, ito ba ay isang na, minsan kasi pag nawawala ka sa news cycle, medyo kapag hindi ka nakapag-usapan, o sinasabi ba natin na ginawa ito para pag-usapan? Hindi, pero imposible itong ma-ignore, ganito ka-outrageous sa mga statements. Yes. Maybe trying to follow the strategy of the father. Isang press conference lamang, ang dami mong mga iba-ibang news items, di ba? Actually, meron nga ibang nagsasabi na this is not really the VP talking about, the actual desecration of the former dictator's body, pero baka daw ito ay isang form of a threat to the Marcoses, na kumbaga siya ay papalag kung gano'n ang mga willing niyang, yun yung mga bagay na willing siyang gawin. Pero matindi, hukaya ng tatay. Meron ako nabasa kanina kailangan hanapin ko lang yung website ulit. Pero yun yung isa sa mga posibleng interpretation daw nitong mga binitawan niyang salita. Pero hindi ba kung meron siyang capacity to do that, she would have done it a long time ago without even saying anything. Pero yung father kasi, yung sinasabi ng ilang mga analysts, yung father, kahit outrageous yung mga statements, merong goofy old man sort of charm. Kahit sabihin natin medyo may pagka-homicidal
ang epekto ng mga statements. Grabe yung combo na yun eh, no? Oo eh. Ito, may ganun bang... Kasi mataas yung ratings siya before naririnig natin siya magsalita. Oo. Remember that? Nung sunod-sunod na yung mga binibitawan niya, because it was week after week na may bago na lang. Oo. So, parang bumababa na, no? Nakikita natin sa mga survey, bumababa yung percentage points niya. oo. I think there's a method, ika nga ni Ronald Llamas, ano? There's always a method to the madness. Na yung tatay, sabihin natin baka meron, no? Meron, may paraan siya ng saying outrageous things, really deeply offensive things, pero babawiin niya, o may out siya eh. Ito hindi ko alam kung paano ba, does it come across as parang, Kung ganun din ba? ang sabi ng iba, nagiging brati lang yung dating. Ang curious din ako, Lord, you remember when former President Rodrigo Duterte was first running, ang lagi sinasabi ng tao, this is a new kind of leadership that we need. Refreshing to, kamay na bato. Yan yung mga ibang hirit ng mga tao. Bakal. Kamay na bakal pala, kamay na bato. Si Bato. Iba pa yon. Ibang usapan pa pala yun. Kamay na bakal. So Katawang baka bato meron, kumbaga, baka yung charm, quote-unquote charm na sinasabi mo, comes from the fact na mas tanggap pa, mas open pa yung mga tao noon with the way that he was trying to run things. Pero dahil nga sunod-sunod, tatay hanggang dito sa anak ngayon, si VP Sara, hindi na masyadong ganun ka-open. Yung isa kasing effective na element ng mga tongue-in-cheek statements is showing the tongue. Yung tatay lagi ay may ganung paraan to show the tongue. I mean, the proverbial tongue. No? Ito, kasi kahit alimbawa, yung si Baste, naalala mo na, nag-threaten siya ng police general sa Davao. Kung si tatay yun, seryoso ba siya? Ito, parang nanghahamon talaga ng suntukan, ng dating. No? Na walang out, baka nga, yun ang point dito. No? But anyway, ano bang gusto nating sabihin dito? Abangan ang susunod na kabanata. Tingnan natin kung ano ang magiging epekto nito sa susunod na survey, kung ito ba'y magre-reflect o if it will work against her. Pero siguro pwede rin sabihin as a political strategy, these are so outrageous na statements that nobody can possibly believe. Itong mga bagay-bagay na ito. Parang yung tendency to hyperbole ng tatay. Parang ganun. Well, again, katulad ng sabi mo nga, abangan natin mga susunod na mangyayari. Pero kung may aabangan, hindi lang tayo, pero lahat ng tao siguro sa buong mundo, no? Syempre, ito yung mangyayari this November. Pero on that note, ito yung nasa CNN.com, Trump thrusts McDonald's into the political arena in final days of campaign. 15 days to go until November 5, U.S. elections. Oo, eto kasi yan. Kanina lang yan, ano? Pangalawa. Literal na 15 minutes. Kung yung iba merong 15 minutes of fame, si Trump ay merong 15 minutes of experiencing McDonald's as a member of the fry crew. Oo. So, obviously, ito ay staged, ano? Yeah. Ito ay pre-planned, pre-selected, halimbawa yung mga nasa drive-thru. Kasi drive-thru siya. Tapos, okay, ditching his Americanas coat for an apron, mukhang super laki pa, no? Pagdating doon sa actual branch, kinausap niya kunyari yung manager na parang, essentially, tinotroll niya si Kamala Harris because Kamala Harris claimed in 1983 Correct. that she worked at the McDonald's, ano? As nung siya ay parang working student sa college siya, sa Howard University. Tapos sabi pa ni Trump na, how much do you pay here? So kinonsulta pa yung, yun. Kasi hanggang ngayon, nagre-request sa mga tao, walang maipakitang evidence daw si Kamala, kampo niya, pati yung mismo McDonald's, ini-ignore yung records. Maybe kung makapagpakita raw ng proof. Trump is alleging si Kamala never worked there. Pero wala naman din siyang proof. Meron na siya ngayon. Yan ang kanyang punto. Sabi niya, that's 15 minutes more than Kamala. Pero anyway, nakakatawa kasi proud na proud siya. Lahat ng mga dumadaan sa drive-thru window, parang nagugulat kunyari. Nagugulat na,
Tapos may isa parang, make America great again. Tapos may isa pa doon, sabi, please don't let the USA turn into Brazil. Mga ganyan tipo. At may Indian pa ron, ha? Hey, good looking guy. Ganyan. Tapos lahat yun ay nilibre niya. Hindi niya pinagbayad, of course. Gusto ko yung randomly talagang iba-ibang ethnicity na cover lahat dun sa mga dumaan. Yes. At yung nagko-coach pa, yung nagtitrain pa sa kanya supposedly is a black woman. So alam mo yan, targeted demographic. Yes. Remember, ito ang never had to work a day in his life sa mga ganyang kusina. Sigurado, pag ginawa ko mo yung kamay niya, ang kinis-kinis ang kamay niya, sobrang lambot. Oo. Parang mga model pretty boy. Okay, ang punto ko rito. Nakakatawa kasi parang nagulat si Trump nung may dumaang sasakyan. Oh, that's the drive-thru window, sabi niya. Oo. Yun nga lang, makikita mo, minsan nasobrahan niya yung patak ng asin. Tapos tinanong niya paano raw malalaman kung sakto na yung number of fry sticks na nalagay. Tapos, ang pinakamaganda sa lahat, sabi niya, at ito, may insight ka sa pagkatao ni Trump, sa psyche niya. Look, no contact with human hands. Isa kasi sa mga dahilan kung bakit sinasabing mahilig si Trump sa fast food ay dahil because of their sterility, halos zero microbes supposedly, at alam niya, makikita mo yung kilos sa talagang walang humahawak physically, although may sistema yan. At ganyan yung mga germaphobes. Mahilig sila sa fast food. At isang lang, Tita Denise, sorry. Go. Oh, ang daldal ko na. Pero ganito kahilig si Trump sa fast food at hindi yan nagbibiro. Okay? Yun nga lang, marami nagalit sa kanya nung kumain siya ng Kentucky o KFC. Kentucky Fried Chicken with a fork. Hindi pa plastic utensils. Silver fork. Mamahalin pa yan sa private jet niya. Nasa aeroplano kitang-kita Correct. At kita mo may gravy pa siya sa gilid. Ang sarap, parang gusto ko rin tuloy. Ito raw yung 8-piece supposedly. Extra crispy daw yan. Okay, si Trump naman noon, bago pa siya naging presidente, sabi niya, I love my Hispanics. Tapos post siya, Happy 5 de Mayo, with a taco bowl available daw sa Trump Tower Grill. Okay? At marami na offered sinabi, I love Hispanics kasi yung 5 de Mayo is a purely Mexican celebration. Okay. Ito naman. Anong kasunod? Marami rin nagalit tong si Trump ay nakitang kumakain ng pizza With a fork. with a freaking fork. Ay, nakikita ba? Hindi eh. Hindi, nakikita nila. Nakikita ba? Tayo lang hindi natin makita. Kasi may nakalagay doon ATV, input source, HDMI. Anyway, bakit marami sa New York pa yan at data? Susuntukin ka ron kapag... Kasi sa US side, masanay sila talaga ng kamay or they folded up with the paper plate. Yes, yung fino-fold. Yun yung New York side. New York, isa. Pero pwede mong gawin yan sa Chicago, deep dish. Yung kasi parang ganito yun eh. So malaki yung crust niya. So kailangan mo talaga ng utensils. Anyway, meron naman one time nag-champion na college, yung Clemson Tigers sa football team. Ito. Hindi. Ito naman yung namigay siya ng pizza sa New York doon for firefighters. Pero nasan ba yung Ito. Ito pala ay yan. Ito yung in-invite niya yung team sa White House. Ito yung pin-repair niya. All samplings of his favorite fast food. Oo, may Burger King, may McDonald's, may ano itong mga to. Cookies yata yan eh. So makikita mo talaga, masayang-masaya talaga siya. And not such small hands, sabihin natin. Grabe Kasi ang point niya, sobrang kailangan daw na itong mga to mag-splurge ng mga athletes na yan. And they deserve. Okay. So, from KFC, punta naman tayo sa... Iba pang manok naman. Yan. Okay. Ayan, ito sa Philippine Star to, Via Life. Chicken Inasal emerges as Best Filipino Food and Taste Atlas ranking. So, yung unang-una dun sa kanilang ranking, of course, like what we mentioned, Chicken Inasal, followed by Lechon.
Third, pumasok ang dessert, leche flan. Tapos, fourth is bulalo. 5, lumpiang Shanghai. 6 is sinigang na baboy. On the 7th spot, tortang talong, followed by lechon kawali, Bicol Express, and then completing the 10th spot is arroz caldo. Completing Okay the na list, sana arroz eh. caldo. Okay na sana, may arroz caldo lang sa katortang talong. Ay, hindi ka fan ng tortang Hindi, talong? fan ako na, pero para ilagay mo sa top, Top 10, 10? pwede ba? Medyo hurt ako na yung sinigang na baboy number 6 lang. Ano ba dapat? Mas mataas ba ng konti? Para sa, tsaka walang adobo. Oo nga. Do you feel attacked? Nangingialam ako no? Oh. Well, alam natin itong Taste Atlas. Very open. Voting naman kasi ito. Hindi ito grupo ng mga culinary experts voting on what is the best, etc., etc. Because you can never quantify taste naman. Totoo. Diba? Halimbawa, may chicken inasal. But there is chicken inasal that is not brilliantly done. Therefore, para lang siyang roast chicken. Parang barbecue chicken lang siya. Parang yung isang fast food chain. Ay, Oo, may ganon. I feel attacked nung tinikman ko yung ano nila. Bakit? Bakit tumamis to? Loob ko. Masyado na matamis yung Oo. yung timpla. Pero, napaka-sophisticated the stuff that goes into the making of chicken inasal. Okay, that's binababad yan sa kombinasyon ng yung sinamak, no, na vinegar na ginagamit din sa usawan yan. So sinamak, at may sugar, of course, dahil galing sa Negros, sugar, may sugar at merong tanglad. Tanglad, yes. Yes, of course, garlic, onion, the usual, ano? Tapos yung lemongrass, yun, basically, at yung pag-cook, yung pag-grill sa kanya, merong ding art yan. Pero, ang ni-name check dyan sa Taste Atlas, yung IDAS. Oh! Alam mo yun? Yung sa Bacolod. Ay, Meron sa Makati Cinema Meron Square. ba? Yes. Ate, pag nasa first floor ka, hanapin mo yung medyo entrance daan papunta sa baba, maaamay mo siya agad. bakit hindi ko to At nabalita? kakalimutan mo yung lakad Wait lang, tama mo. ba? Yun ba yung nasa Bacolod? Yes, Right? actually. Oo. Galing Manokan Country. Pero may branch siya doon sa Naku, Makati Cinema nakapunta Square. nga sa At hindi gaya ng napuntahan ko kanina, na hindi naman masarap. Ako. Pero amoy pagkain ako. Ayun lang. Malaking pagsisisi yan. Di ba? Yung sa IDAS, Wala, okay ano lang, yan, okay laging lang panalo yan. mag-amoy ano kayo. Kahit yung buhok ko doon, baka okay Walang lang. problema. Pwede. Hindi pa nga ako maliligo eh. Parang amoyin ko Para yun. malasap-lasap mo pa. Diba? Sa'yo, meron kang idea kung ano yung pinakamasarap na inasal? Wala masyado kasi yung mga experience ko talaga sa inasal is mostly, there was a time kasi na lagi ako nag-cover sa Bacolod. So madalas ako dyan sa Manukan Country, tapos yung mga iba-ibang pinupuntahan namin minsan na recommended by locals. Pero dito kasi sa Metro Manila, yung sikat na fast food chain lang ang natitikman ko talaga palagi. Yun. Wala akong kilalang taga Bacolod na kumakain doon at in-order yung ganun. Pero dahil kung ikaw naman ay member ng mga camera crew, lalo na dito, Oo. Sulit kasi. yung value meal na yung letter B yata ang paborito nila. Oo. O, kasi endless rice. Correct. Correct. Kaya madaling magpakain doon pag may mga shoot eh. Ang top 3 ko, of course, andyan yung, in no particular order, pero itong tatlo tong mataas na rango. Joel Torre, JT's. Ay, na-try ko rin yun. Masarap yun. JT's. Tapos, IDAS, dito. At yung pangatlo ay, inutak sir, yung pangatlo, believe it or not, yung hindi nagpapasok ng aspin. Weh! Napakasarap ng inasal sa balay dako. Oh! I swear, ipapaputol ko yung ulo ni Manny Mogato kung hindi masarap. Ba't dami naman si Manny Mogato? Kaka-launch lang ng libro na Ako dami nagulat pa. ako eh. Congratulations pala, Sir Manny. Congratulations. Nagulat ako. Actually, in theory, diyan sa balay dako, walang hindi masarap na entry sa menu. Medyo matagal na kasi ako hindi nakakadalaw eh. Chef Tony Boy, Bikenemen. Back naman, sa damay nyo na ako. Uy, binabati natin lahat ng nanonood sa Afternoon Delight via live streaming on Facebook, YouTube, and TikTok. Okay, silipin na Sigurado natin. ako si Alex Fuentes. Nako, Bumabati nandyan na yan, naman. unang-una palagi, no? Hanggang gabi, nandyan si Alex Fuentes. Of course, Napakarami mahilig yan mag-send ng mga stickers. Ito si Nico Cabales, isa pa nating suki to. Hi, Idol Lourdes and Denise.
Oh, Mojo, Ivan, and Von, and Mary Mon. Ako, hinahanap ng ating mga Mojos. Ala. John Santelices, good afternoon. Sarap niyang inutak. Naalala ko yung isang saan nga ba yun? Isang inuman. Yung tawag nila sa sisig. Sisig plus, meron naman Genius Sisig. Genius Sisig? Bakit Genius Sisig? Lalagyan mo ng utak. Oh my gosh. Kung gusto mo ng may additional utak, may dagdag na ano. Okay. Donski Graho, JT Sumanukan, mas okay. Okay. Sabi ni John Santelices, sa kultura kasi natin, pag babae nagbitaw ng mga outrageous statements, hindi maganda yung magiging pagtanggap natin. Sorry ka na lang, markado ka na. Hindi ikaw. Hindi kasi alam mo, di ba yung parang for the longest time, they always pegged it and dapat yung babae yung mas kaya maging kalmado, mga Talaga? Not iba yung emotional part pa, yung medyo caring and all that. Pero, somebody that could kind of keep it together. Some. That's the operative word. Okay. Magmumuni-muni Balik ako sa tayo sinabi sa mo. comments, ha? Okay, Dalisay, hello. Latik po, tawag dyan, yung toasted coconut. Ang sarap nito, first Hindi, time ang ko latik matikman. yung Okay, let there be light. Mabuhay kayo. Happy Monday, Hangkaro. Happy Monday. Hey, Epic. Hindi pa bumabati yung suki natin. Sino? Si Lucifer Satanas. Wala, mamaya pa yun, Ano kaya tunay na pangalan nun? Oo nga, bakit ba yun ang kanyang handle? Ito, nagka-pa-shoutout din rin. Pa-shoutout kay Eds Flores at Nika. At Eds Flores at Nika ng tropang Basta Alak. Laklak. Yun talaga pangalan niya. Yung nakalagay. Tropang Basta Alak. May bal. Oo, yan si Jenny Lynn ang nag-message sa atin. Alright, hello Jeneline. Kayo, may alam ba kayong masarap na inutak? Or baka meron kayong alam na inasal? Na Oo mga nga. secret inasal places na kayo lang mismo mga snobs ang nag-gatekeep? I-share nyo yan. Excited ka na ba? Gusto ko makita Era yung... mo yan, di ba? Hindi. Hindi naman. Gabi ka naman. Mas nauna ka naman sa ganyan. Hindi, bagets pa ako niyan. Bagets na bagets. Hoy, maayos ang weather. Baka kidlat ang kaya nito, bakit? ha? Elementary pa ako niyan, batang elementary. Huwag natin masyado i-push. Maliwanag Kabahan pa ako. rin, maliwanag Meron pa, maaraw pa. Sana merong rito, yung pang-absorb ng conductor, malaking conductor. Alright, time out muna. Marami pa kayong kwento sa inyo. Magbabalik po ang Afternoon Delight. Okay, nagbabalik po ang Afternoon Delight dito po sa One News. Ako po si Lord De Vera. At ako naman po, si Denise Tan. Thank you for staying with us. Alright, Pag-asa continues to monitor Tropical Depression Christine, the 11th to enter the Philippines this year. And for details, we have Mobile Journal, Francis Orso. Okay, Francis, nasaan ngayon si Christine at ano ang chance nito na mag-develop into a typhoon? Yes, Lord, Denise, itong Tropical Depression Christine, ang bagyong Christina, ngayon nga ay namataan ng Pag-asa sa layong more than 800 kilometers sa may silangan ng Eastern Visayas, ay patuloy na tinutumbok at sinusundan yung direksyon patungong westward or west-southwestward. At inaasahan nga natin by Friday or Thursday evening to Friday morning, mataas daw yung chance na mag-develop pa ito into a typhoon intensity, Lord. Pero mamayang gabi, ay dahil nga very favorable yung condition ng paghatak ng hangin at lakas itong bagyo dito sa may karagatan ng Pilipinas, ay mag-e-enhance pa ito at mag-i-intensify into a tropical storm. So sunod-sunod sa mga susunod na araw, asahan pa natin yung tuloy-tuloy na paglakas nitong bagyo. Kaya ngayon pa nga lang, marami na ring lugar yung nakataas sa tropical cyclone wind signal number 1, Lord. Francis, ano naman yung mga areas na apektado ngayon ng signal number 1?
Mhm. Yes, Denise, at kahit nga malawak or malayo pa sa kalupaan itong Tropical Depression Christine ay nakataas na yung signal number 1 sa maraming bahagi sa bansa including some areas in Luzon, Visayas, and Mindanao, particularly sa may Catanduanes, Masbate, kabilang na ang Ticao at Burias Island, Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Camarines Norte at eastern portion ng Quezon. Kabilang din sa signal number 1 ang Samar Provinces, Leyte, Biliran, Southern Leyte, Dinagat Islands, Surigao del Norte at ang Siargao Islands. Denise. Okay. So, palinaw lang, Francis. Balita ko, nasa 30 lang daw ito. So, mabagal-bagal siya, no? At medyo nakakatakot yung mga mababagal na bagyo. Pero saan daw ba unang expected ang landfall nito, Francis? Sa latest track and intensity forecast, Lord, ng Pag-asa, nakikita natin yung possible landfall scenario sa may northern Luzon or particularly dito sa may probinsya ng Isabela or sa may Cagayan. At inaasahan natin kapag nag-landfall na ito by Thursday evening or Friday morning, ito rin yung araw kung saan nakikita natin yung possibility ng typhoon intensity na scenario. So, asahan natin pag nakalapag na yan sa lupa, mas magiging malakas pa, Lord, itong bagyong Christine. Tama ka dyan, Francis. Kasi alam mo, minsan, hindi kailangan ng typhoon para manalasa sa atin, eh, no? Pero marami rong dalang ulan ito. Itong si Christine, Francis, ano ba ang ano sa kanya? Ano ba ang ano sa kanya ng Pag-asa? Yes, Lord. Tama ka, no? Dahil nga, kung makikita din natin sa satellite imagery, malawak yung yung cloud bands nitong typhoon or tropical depression Christine. At dahil nga, kahit malayo pa siya sa kalupaan, yung trough o extension naman ay nagpapaulan na dito nga sa may eastern portion ng Visayas and Mindanao. Kaya makikita natin na sa mga susunod na araw, sabi din ng Pag-asa, heavy to intense rain so maaari nating maranasan or pwedeng more than 200 millimeters of rainfall. Kaya yung resulta nun ay syempre lalo na yung mga nasa low-lying areas or mga mabababang lugar ay mga pagbaha. At yung mga nasa mataas na lugar naman, sabi din ng Pag-asa, hindi malabo yung posibilidad ng landslide o pagguho ng lupa, Lord. Francis, confirm lang natin, no? Yung sabi mo kanina, landfall maybe on Thursday or Friday. Pero based dun sa forecast, kailan naman natin siya aasahang umexit naman ng Philippine Area of Responsibility? Yes, Denise, kasi over the week talagang makakaranas or mararamdaman natin yung epekto nitong bagyong Christine. And by weekend, sa Saturday, dito natin nakikita na i-exit na siya or hindi man mag-exit pero lalapak na siya dito sa may West Philippine Sea, and by Sunday dito natin nakikita na tutumbukin na at lalabas na siya ng Philippine Area of Responsibility patungo namang South China Sea. So mahaba-habang araw yung kumbaga makakaapekto sa atin itong bagyong Christine. Abangan natin kung makakailang tawid ito sa katubigan at ilang landfall at gaano ba ito kalawak or kalapad, yung diametro ba ng ano na to, Francis? Well, wala pa tayong specific data coming from Pag-asa kung gaano kalawak or yung radius mismo nitong bagyong Christine. But if we are looking dito sa mismong satellite imagery, nakikita natin kasi yung trough or extension nito, yung cloud bands na sakop kung saan nakapalibot din yung mga ulap dito sa bagyo ay nakakaapekto na mula Luzon, Visayas, and Mindanao. Kaya kung makikita nga rin natin sa mga tropical cyclone wind signals, sa mga provinces sa may southern Luzon, dito sa may eastern Visayas and Mindanao, ay nakakaranas na ng epekto nitong bagyong Christine. Kaya asahan natin yung malawakang epekto ng bagyo, Lord. Malaki-laki pa yan. Okay, Francis, how many more na bagyo ba ang papasok this month at least? Based sa initial forecast ng Pag-asa for the October month overview ng weather, Lord, ay 2 to 3 typhoons or tropical cyclones yung pwedeng makaapekto dito sa ating bansa. And this bagyong Christine ay kauna-unahan pa lang naman dito sa ating bansa ngayong month ng October. Kaya expect natin in the following weeks, baka sa susunod na linggo, kasi naglabas na din ng tropical cyclone threat potential forecast itong Pag-asa at merong posibleng isang sama ng panahon ng mabuo sa susunod na linggo after makaapekto sa atin nitong bagyong Christine, Lord. Alright. Si Tita Denise, alam mo ba yung weather outlook for Metro Manila ngayon at ano? Parang binanggit na ni Francis kanina eh. Anyway, kasi baka, yun nga, sabi mo kanina na elementary ka pa lang noong 90s, so baka magkaroon ng epekto yan sa ating panahon. Pero anyway, maraming salamat sa iyo, Francis Orso, ang ating Mobile Journal. Thank you, Francis.
All right, now here's a quick rundown of more stories on One News. The House Quad Committee has invited former President Rodrigo Duterte to testify on extrajudicial killings tomorrow. Of particular interest to lawmakers are allegations of a reward system for drug-related EJ case during his term. Over at the Senate, Minority Leader Coco Pimentel will lead a parallel blue ribbon inquiry on the drug war. However, Pimentel said the matter is yet to be formally referred to him. The House Quad Committee has submitted documents to the Office of the Solicitor General. These are recording cases of Chinese nationals posing as Filipinos to acquire land in Pampanga. The panel said these may lead to legal actions, including civil forfeiture proceedings. 76 more overseas Filipino workers are back in the Philippines from Lebanon. This brings the total number of repatriated OFWs to over 636 since the conflict began in October 2023. Authorities report that about 400 OFWs remain in the conflict-torn country. Also back home is President Bongbong Marcos, who attended the inauguration of Indonesia's new president, Prabowo Subianto. During his visit, Marcos reaffirmed the country's commitment to strengthening bilateral ties with Indonesia. Subianto's vice president is Gibran Rakabuming Raka. Over at the Vatican, Pope Francis has declared 14 new saints. Among them are 11 martyrs of Damascus, consisting of 8 Franciscan friars and 3 laymen who were killed by Druze militants in 1860. The list also includes founder of the Consolata Missionaries priest Giuseppe Alamano, Little Sisters of the Holy Family founder Mariglioni Paradi, and Oblates of the Holy Spirit founder Elena Guerra. All right, you're still watching Afternoon Delight on One News. Time for another breather. We'll be right back. So in the United States, we actually select the president based on the outcome of the Electoral College vote. That is a vote of 538 electors that are decided, or that number comes from the number of members of Congress, 435 members of the House, 100 senators, and then 3 Electoral College votes that come from the District of Columbia. This system was actually came out of a compromise from the Constitutional Convention that the framers were mediating between a group who wanted that the national popular vote would decide who was the winner of the presidency, and a group on the other that wanted Congress to be able to pick the presidency. Instead, we have kind of this hybrid system, and out of that came the Electoral College. This differs from a lot of countries around the world where the winner of the presidency is the candidate who got the most votes nationally. You can actually have situations in the United States where you can win the popular vote but not become the president or win the presidency. We actually had that outcome in 2016 where former President Donald Trump lost the popular vote but became president because of the Electoral College system. In the Electoral College system, you often hear about this number of 270. That is the key number. That's the number that you need to get to be able to win the presidency. And those votes come from electors that are selected by the popular votes in the individual states. So across the country, you actually have all but 2 states where the winner of the state will receive all of the Electoral College votes in that state. There are 2 states, Maine and Nebraska, where they split their Electoral College votes. They have some of the Electoral College votes that come from the winner of the statewide vote, and then some of the other votes in their state that are decided by the winner in each individual congressional district. And we're back. You're watching Afternoon Delight. Ako po si Denise Tan. At ako naman po si Lourdes de Vera. Now, Team Asia has claimed the championship in the inaugural Reyes Cup. That and more stories in sports from Mobile Journal, Denise Valdesancho. History was made matapos maiuwi ng Team Asia ang kauna-unahang Reyes Cup last Friday sa Ninoy Aquino Stadium. Dinumog ng billiard fans ang huling araw ng Reyes Cup para matunghayan kung sino ang mag-uuwi ng kampyonato.
Pero hindi basta-bastang binigay ng Team Europe ang panalo. Unang match pa lang kasi, tinalo na ni David Alcaide si Johan Chua. Golden for Europe. Bumawi naman ang tambalang duong Kwok Wang at Hu Penyi, securing Team Asia's 10th win. And with a win left to claim the victory, tinapos ni Aloysius Yap ang laban matapos talunin si Francisco Sanchez Ruiz 11-6. Awesome Asia! Siya rin ang nag-uwi ng MVP title. Ayon kay Yap, di niya inakalang magiging ganitong kaganda ang chemistry ng team, lalo na't magkakaiba ang kanilang lengguwahe. Before the event, I thought maybe it might be the language barrier, but it turns out that all of us just we gel really well, and you know we all had so much fun together over the last few days. And seeing a crowd of billiard fans in his home turf, unmatched daw talaga ang saya. Saya. Hindi ko rin talaga na-expect na ganito na pala talaga kalaki ulit yung kasi sobrang tagal na huli nagka-event sa atin ng ganito. Kaya sobrang happy ako ngayon na ganito yung naging feedback. Mismong araw din na yon, in-announce ni Matchroom Multisport CEO Emily Fraser na sa Pilipinas muli ang Reyes Cup next year. The plot just keeps on getting thicker sa second round ng UAAP Season 87 eliminations. Sa laban last Saturday ng USC Growling Tigers kontra Ateneo Blue Eagles sa USC Quadricentennial Pavilion. All right, here we go. The inbound taken away. Davis lays it in. Puts up. Bigong nadepensahan ng Espanya squad ang home court after the Blue Eagles emerged victorious, 67-64. Ito na ang second straight win ng Blue Eagles para sa ikalawang round. Final Four secured na ang DLSU Green Archers pagkatapos nitong talunin ng Adamson Soaring Falcons, 70-45. Reigning MVP Kevin Kembao led the team with 17 points, 6 rebounds, and 3 assists. Mobile Journal Denise Valdesancho po, hatid ang mukha ng balita. Kwentong basketball pa rin tayo. Barangay Ginebra and TNT will once again face off in the PBA Governors Cup Finals. The Gin Kings narrowly defeated San Miguel 102-99 in Game 6 of the semifinals on Sunday. Maverick Ahanmisi turned in his finest game in the series yet, putting up 25 points. Meanwhile, Justin Brownlee had 21 points and 7 rebounds. Japet Aguilar had 20 points, while rookie RJ Abarrientos and Scotty Thompson also chipped in twin-digit scores. Ginebra and TNT will go head-to-head in the finals on October 27. Alright, bago natin basahin to, two quotes. Whoever said that money cannot buy happiness does not know where to go shopping. Pangalawang version, whoever said that money cannot buy happiness can give me their damn money and prove them wrong. Pero seryoso, does happiness have a price tag? Sabi ng isang pag-aaral, kung ang isang Pinoy daw ay may 130,000 pesos a month, malaking tulong na ito to achieve a certain degree of happiness. A certain degree pa talaga. Ito ang storya ni Mobile Journal, Arto Bisi. Sabi nila, money can't buy happiness. Pero ayon sa isang pag-aaral, may presyo raw ang kaligayahan nating mga Pilipino. 10,000. Mga 20. 20K. Siguro 40,000. 30 to 40 a month. Okay na siguro sa mga gantong level natin. 20,000 po dapat. Yan daw ang presyo ng happiness per month ng ilang kababayan na aking tinanong. Pero ayon sa consumer website na Expensivity, mahigit 130,000 pesos kada buwan ang kailangan ng mga Pilipino para maging masaya. Isa sa mga naging basehan ay ang purchasing power ng bansa. I totally agree with that kasi parang with the inflation, yung 130,000 na yan actually would not just be for yourself but for your housing, your utilities, your child's education. Malaki yun. Marami masyado. Kung ikukumpara sa mga karatig nating bansa, halos pare-pareho lang daw ang halaga para maging masaya. Pero, pera nga ba talaga ang kailangan para maging happy? Kasi yun ang nagpapasaya na sa ngayon. Lalo ngayon may mga estudyante tayo. Nalulungkot ako pag di ko na bibigay yung gusto nila. Ayon sa positive psychology practitioner na si Karen Fernandez, interesting man ang ganitong klase ng mga pag-aaral,
Dapat pa ring tandaan na iba ang pinanggalingan ng mga pag-aaral sa Western countries kumpara sa Pilipinas. Limitado lang kasi ang pag-aaral ng psychology of positivity or well-being sa atin. Important talaga ang stability para makaprovide sa ating food, shelter, basic necessities. No? Hindi yung in survival mode tayo. Filipinos, they also learn how to be happy in moments of relationships, being relational to other people, eating. we like eating. We like praying. In conclusion, if yung happiness ba na yun ay long-lasting. At kung si Miss Karen daw ang tatanungin, if money can buy happiness, ang sagot niya, money definitely contributes to a specific point of happiness. It gives us some contentment, stability, one, it gives us contentment, it gives us freedom, no? But it only gives us temporary happiness. You don't need money to achieve those deeper forms of happiness. Positive relationships, both dyad, meaning to say relational, one-on-one, and also communal. Having meaning and purpose, living a life that is aligned with your values and virtues. masaya ka man o malungkot sa estado ng iyong bulsa, ang mahalaga, patas kang lumalaban para sa iyong kinabukasan. Mobile journalist R.R. Tubisi po, hatid ang mukha ng balita. Ito dahil think positive at happiness baka mo usapan. Ito nakakahappy sa maraming tao. At pagkain ulit ang tampok in today's I Saw the Signs. Ito na pong I Saw the Signs Food Talks Edition. Item number 1, Tita Denise, mula po sa FTTM. Dinakdakan at dinakdakan. Okay, paglilinaw lang. Oo. Anong dinakdakan? Ayan, parang parang nilecturan, pinagalitan. Yung pala yun. May Oo. pangatlo pa dapat yan. Dito, direct, pakibalik sa akin ang camera. Yung pangatlong dinakdakan. Oo. Ayaw ni Direk. Ayaw ni Direk. Sige, next time. Dinakdakan, yung ededemo ni Tita Denise sa December. Oo. Gusto nyo po, Dadakdakan niya ako. gusto nyo ba reverse yung paganon? Ay, yabang! Mayabang. Baka gusto mo naka-blindfold ka pa. Ay, ngayon na. Parang NBA All-Star lang. Okay, tandaan nyo viewers, i-demand din nyo or your money back. Tita Denise, magdadank. Ito naman ang contribution ng ating Afternoon Delight viewer na si Muggsy Alcantara. Thank you, Muggsy. Do not give up. 15 pesos. Kaya mo yan. Buti pa Kuyari. yun, di ba? Buti pa yung donut eh. May encouragement. Correct. Ito, isa pa, may pahabol pa si Muggsy. Napakasipag ni Muggsy. Ito ay pizza with a twist. Ang tawag sa kanya ay Fitza. Dahil meron siyang Adidas. Why not? May collagen. May carbs, tas may collagen. Sana may paraan Protein pa. na mai-engineer nila yung Adidas na wala ng buto. Pag kinagat mo, Puro skin na lang. Diba? Tsaka yung mga taba-taba. Sana may ganyan eh. Tas may pinya. Pero, kukunin ko yung isang Adidas, isasaksak ko sa gilid mo, Denise Tan. Bawal yan, mga threats na ganyan, ha? At least hindi pugutan ng ulo, di ba? Sasaksakin ka lang ng Adidas. Saan pa mapunta itong ating usapan? That will do it for us po ngayong Monday, October 21st. Thank you for watching Afternoon Delight. Ako po si Denise Tan. Join us again tomorrow, 2 p.m. Ako po si Lourdes de Vera. Have a delightful afternoon.